So ayan po guys, ipagpatuloy po natin ang ating kwento. Una po, I would like to ask your understanding sa aking situation po. Dahil talagang hirap po ako. Nag-try na nga po akong maghanap sana ng malipatan. Kaya lang ang hirap po sa ang advice po kasi ng agency, mahirap daw po hanapan ng employer yung break contract. Mas madali pa daw po yung na-terminate. Pero para sa akin parang pareho lang naman po yan. Ang problema lang kasi kaya hindi ako nahahanapan ng amo, or walang kumukuha pa sa akin kasi hindi pa po ako nagbigay ng confirmation notice na up to that date na lang ako, na aalis na talaga ako. So, hindi pa po ako gumawa ng 1 month notice. Kaya po yung karamihan sa mga employer nag-aalangan po silang magsilik sa akin. Kaya ang ginawa ko na lamang po kunting tiis-tiis, and then kunting pang-iinis para po mainis siya sa akin at i-terminate niya ako. Kasi yun po ang problema na ako kasi ang magbe-break, kaya yun po ang sabi ng agency, nahirapan po silang ibenta ako sa mga employer. Ayan. So nagtiis-tiis na lamang po ako ngayon. So I try naman po na I hope din na makakaya ko na matapos man lang sana itong kontrata, kasi sabi nga po ng agency na sayang daw po yung aking napakagandang record sa immigration, na umabot ako ng 12 years sa isang amo lang. Natiis ko yun, malaking bahay, may mga bata rin naman noon, tapos hindi naman kabaitan yung aking amo, pero natiis ko po yun. Umabot pa ako ng 12 years. So sabi po ng agency, napakasayang po yung magandang record ko kung nitong paglipat ko sa napakaiksing panahon i-break ko ang kontrata. Masisira daw po ang aking record. So hindi ko po talaga alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Sinusubukan ko pa rin po na makakaya ko hanggang matapos ang kontrata. Sakit na po sa dibdib. Payat-payat ko na, grabe. Araw-araw masakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung ano pang paraan ang gagawin ko para makayanan ko pa. Malamig na po. Sukat po muna tayo ngayon guys. Continue later.